Alam naman natin na meron tayong territorial dispute sa China. Not only with China, no, meron tayong territorial dispute with the province of China, ang Taiwan. Meron tayong territorial dispute with Vietnam. Meron tayong territorial dispute with Malaysia sa Sabah. Guys, we even have a maritime dispute with the United States, kung hindi nyo lang alam. Okay? Marami tayong disputes. Okay? So, yung territorial dispute, okay, para yung wrestling. So, para sa'yo, tama ka. Para sa kanila, tama sila. So, magra-rumble-rumble talaga kayo dyan, no? Kung gusto mo ng rambulan, makikipagrambulan din sa iyo yung mga kaaway mo. Pero ngayon, yung sa Malaysia, nakikipagrambulan pa ba tayo sa Malaysia over Sabah? O, mas maraming lang, mas grabe ang rich resources ng Sabah. Because remember, hindi lang yung Sabah yung kiniklaim natin, pati yung the waters, no? Ng Sabah. Hindi man po pwede na yung land lang but not the water surrounding it. So anyway, pupunta ngayon tayo dito sa Hate China for the poor, make money in China for the rich. Ang hindi nyo kasi alam guys, ang daming mga mayayaman na Pinoy, okay? Not just Chinoy, not just Chinese, Filipino, but Filipino. Like, si Enrique Razon. Si Enrique Razon ay merong port. Okay? Meron siya ditong port business sa Shandong. Okay? Sino pa ba? Ayala. Ayala recently had a deal with BYD. Yan ang pinakamalaking electronic vehicle company dito sa China. At marami pang iba, pati yung Oishi, pati SM, di ba? Ngayon, may mga nakikipag-trade din sa China. Okay, halimbawa itong Sagittarius Mines. Ang Sagittarius Mines, ang ano niyan is minahan. At ang kanilang eksena is copper. Okay? And then, since 2015, itong si Gibo Teodoro, siya ang chairman ng Sagittarius Mines. Hindi na lang siya naging chairman ng Sagittarius Mines nang siya ay na-appoint na DND Secretary, okay? Department of National Defense Secretary. Okay. So, DND Secretary siya, pero before that, siya ang chairman ng Sagittarius Mine. Alam nyo ba kung sino ang number 1 export destination ng copper ng Pilipinas? It is China. So, every year, billion yan in dollars ang worth ng export natin sa China. Ang isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng copper sa atin ay ang Sagittarius Mine, na kung saan si Gibo ay ang chairman since 2015. So guys, ang gitgitan pa natin sa China nagsimula lang 2023 nung naging DND secretary ito si Gibo. Tagal na, Diyos mio, Lord Almighty. Nagsimula ang gitgitan natin yan sa China. Tatay pa ni Bongbong ang presidente. Matagal na, no? Matagal na yan, hindi lang yan ngayon. Ngayon lang yan na-hype. Okay? Dahil diyan sa Amerika, huwag na tayong magmaang-maangan na. Okay? Dahil nga, yan ang gusto ng Amerika, no? Gusto niya ng gulo. Okay. So, ibig sabihin, itong si Gibo, okay, chairman siya ng Sagittarius Mine. Kumikita ang kumpanya Sagittarius Mine sa export ng copper sa Pilipinas to China, billion every year. So, kung totoong patriot ka at galit ka sa China, ayaw mo sa China, bakit ka nakikipagnegosyo with China? Oh, gusto mo palang magalit kami sa China. Gusto mo pala na ang tingin namin sa China ay evil. Masama pala ang China. Bakit ka nakikipagnegosyo sa China? Oh, billion every year ang Sagittarius Mine, ang export ng copper sa China. Tama ba ako, friends? Kayo
kayong mga nanonood sa akin, okay? Pupuwede ba 'yon? Okay, halimbawa, pupuwede ba 'yon? Okay? Halimbawa is yung sabihin natin yung sa bahay ninyo. Okay? Sasabihin sa'yo ng tatay mo, oh, wag mong gagawin yan dahil masama. Wag mong samahan yung barkadang yan dahil masama yung barkada na yan. Okay? Masama ugali, ganito, ganyan. Tapos malalaman mo, yung tatay mo, nakikipagnegosyo dun sa barkada mo na masama pala ugali, ganyan. Tama ba yan? What exactly will you think? 'Di ba? So, ngayon, ang gusto nila, yung mga mahihirap, na katulad ninyo, karamihan sa inyo nanonood sa akin, ang gusto nila, magalit kayo sa China. Okay. Pero yung mga mayayaman, hindi ang galit sa China dahil nagne-negosyo sila dito sa China at kumikita sila ng limpak-limpak na salapi. Bakit kayo ang gustong nilang magalit sa China, kayong mga mahihirap? Dahil kung ito'y mauwi sa gera, sino ba ang sasabak sa gera? Di kayong mga mahihirap. 'Di ba? Sa tingin niyo ba ang anak ni Enrique Razon na merong port dito sa Shandong, China ay sasabak sa gera? Sa tingin niyo ba yung mga anak at apo ni Ayala, pag nagkagera ang China at Pilipinas, sa tingin niyo ba yung mga anak ni Ayala ay isasabak sa gera? Sa tingin niyo ba yung anak or mga kamag-anak niya ni Gibo, pag nagkagera, isasabak sa gera? Do you think? Magprangkahan tayo. No. No? Kasi sila ay kumikita nga. No? Kumikita sila dito sa China. Ngayon, meron din ba silang kita diyan sa galit-galitan sa China? Yes, of course. Malaki rin ang kinikita nila diyan sa galit-galitan sa China dahil ang United States nagpopondo ng anti-China emirate. So, sino rin kumikita dyan sa anti-China, emirate? Ito yung mga mayayaman din. Halimbawa, yung Vera Files, ha? Bibigyan ko ng example. Yung Vera Files, yung Philippine Center for Investigative Journalism, yung PCIJ. Ano pa, yung Rappler. Tumatanggap sila ng salapi mula sa National Endowment for Democracy. Okay? Para ipalaganap ang gustong point of view ng Amerika. Yung National Endowment for Democracy, NED, kilala yan sa buong mundo na CIA yan. Okay? So, naalala nyo ng panahon ni Digong, di ba? Ang daming, yung Vera Files, yung PCIJ, yung Philippine Center for Investigative Journalism, yung Rappler, ang ingay-ingay kay Digong, di ba? Lalo na dahil nga si Digong ay hindi siya ganun ka chummy-chummy sa United States. Anong ginawa nila? Di ba siniraan nila na siniraan? Si Digong, ito rin, Vera Files, PCIJ, Rappler, at iba pa. Alam nyo ba kung magkano binibigay sa kanila ng Amerika nung panahon na yon? Ha? Yung PCIJ, just for 3 years, wala na kasing publicly available information eh. Hanggang 2021 lang yung available. Just for 3 years, 20 million. 20 million. Isa lang yun, ha? 20 million. Sige nga. So, yung mga mayayaman, kumikita na sa I hate China. Kumikita rin sila dahil nga nagne-negosyo sila dito sa China. So, ikaw na mahirap, where are you in that equation? You're nothing. You are nothing. They don't care about you. Okay? They only care about the money that they will earn. Pati yan si Gibo. Diyos ko, tigilan mo ko, Gibo. Isa kang kuwangko. Sige nga. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sikreto. Alam mo kasi itong China, mas gusto niya yung tinatawag na G2G.
Okay? G2G, ibig sabihin government to government cooperation. Okay? Meron na yung example dati noong panahon ni Gloria, yung JSMU. Yung JSMU, tripartite, ibig sabihin cooperation ng tatlong bansa. Vietnam, China, at Pilipinas. At ang mga involved lang doon sa cooperation na yon, ano pa lang yun exploration pa lang yun ng oil ay mga state-owned enterprises. Okay? State-owned. Ngayon dahil kung state-owned, kung ano man yung mamina dyan, okay, dyan sa nalangis, sa disputed areas, ang kita niyan diretso sa kaban ng bayan. Nagets ninyo? Diretso sa kaban ng bayan. Ngayon, itong mga hinayupak na mayayaman nito, ayaw. Itong mga hinayupak na mayayaman na to, 'di ba, may-ari rin sila ng media. So, siraan nila ng sisiraan yan. So, ngayon, sila ngayon yung nakaposisyon dyan. Tapos, ginagamit nila yung achuchuchu, 60-40. Narinig niyo yung 60-40. Ang sabi nila, 60 sa Pilipinas, 40 pwede sa foreigner. Pero isang malaking katarantaduhan yan. Okay? 60% sa oligarko. 40% o kung sino man diyang partner. Okay? Sa tingin niyo ba, yung mga mahihirap kikita doon? No. Kasi yung mga oligarko, magbabayad lang yan ng tax sa gobyerno para magkaroon tayo ng kita. Ang gobyerno, ang taong bayan. Yung mga oligarko na yan, ang ginagawa nila, okay? Yung pera nila, dinadala nila sa ibang bansa. Okay? Meron sila mga tinatawag na shell company sa ibang bansa, doon napupunta yung profit. Gets ninyo? 60-60-40 achuchuchu. Pero, totoo niyan, ang gusto makinabang yan sa 60-40 ay yung mga oligarko. Gets ninyo? So, yung pinagkaiba nun. So, wala namang pakialam, no? Walang pakialam ang China, whatever is the decision of the government, go sila. Pero mas prefer niya yung G2G, no? Kasi nga socialist country, mas gusto nila direkta sa tao yung benefit. Kita mo ngayon, lahat ng pakikinabangan ng simpleng mamamayan na project, cooperation project with China, lahat nakakancel. Bakit hindi nakakancel yung mga business deals ng mga oligarko sa China? Diba? Naitanong nyo na ba yan sa sarili ninyo? Na, bakit itong mga development projects natin with China nakakancel? Pero yung mga business deals ng mga oligarko sa China ay hindi nakakancel. Patuloy pa nga So, sa makatiwid, kayo na mga mahirap, para sa inyo lang yung I hate China. Hindi yan para sa mayayaman. Kasi yung sa mga mayayaman, make profit in China ang kanilang motto. Wala silang pakialam sa inyo, magalit. Kaya lang nila gusto kayong magalit kasi kumikita rin sila sa Amerika. Sige nga. So, kung patuloy yung gera, sinong unang isasabak sa gera? Anak ba ng mga mayayaman o anak ninyong mahihirap? May nagtanong sa akin, kung magkagera, willing daw ako lumaban for the Philippines. Una-una, war is a product of the failure of thinking. Okay? Hindi ako makikipaglaban sa isang gera na ang naging cause ay katangahan. Dahil hindi naman ako tanga. May utak ako. Ngayon, kung may utak ka, dapat malaman mo na kaya nagkagera kasi yung mga nagdidesisyon, gumawa sila ng mga maling desisyon kaya nagkagera. So, bakit mo isasabak yung sarili mo, ba't mo iaalay ang buhay mo sa isang desisyon ng isang tanga? Wala bang halaga yung buhay mo?
So, kung totoo yang mga I hate China ng mga nito nila Jonathan Malaya, nila Gibo Teodoro at kung sino pa, oy dapat simulan ninyo sa mga bilyonaryo, 'di ba? Bakit yung mga maliliit na tao yung tina-target ninyo? Dapat simulan nyo kina Razon. Simulan nyo kina Henry C. na marami ditong malls ng SM. Dapat simulan ninyo kay Ayala, simulan nyo kay Aboitiz. Silang kumikita dito sa China. Dapat kayong Malaya at Gibo Teodoro, dapat simulan ninyo sa mga bilyonaryo. Dapat sabihin nyo sa mga bilyonaryo or mag-order kayo dito sa mga bilyonaryo na i-cancel nila ang kanilang business deal sa China. 'Di ba? Yan ang totoo. Okay? They want you to hate China while at the same time they are making money in China. So, gaguhan, 'di ba? Ngayon, bahala ka na sa buhay mo kung magpapagago ka pa sa mga 'to, 'di ba? Pero remember, okay? Remember, ikaw ang isasabak nila sa gera at hindi ang kanilang mga anak. Pag nagkagulo, yun lang. Isipin mo yan. Okay? Kaya lumalala kasi hindi sila dahil wala nga silang alam. They don't want to resolve it. Kasi kumikita sila dun sa conflict. Okay? Kumikita sila mula sa Amerika, kumikita rin sila mula sa China kasi nagninegosyo sila sa China, tapos inaabutan din sila ng pera ng Amerika para i-convince kayo na mga mahirap na magalit sa China. Oh, parang sa Ukraine. Sino ba sa tingin ninyo sa Ukraine ang sumasabak sa gera? Mga mahihirap. Asan yung mga oligarko ng Ukraine? Alam nyo ba kung nasan? They have businesses in Russia. Bahala kayo kung gusto ninyong magpaloko, no? Kung sa tingin ninyo, kung ako ang kalaban ninyo, okay lang. Dahil kung ako ang kalaban, syempre kailangan nila ng may kalaban, no? Ayaw kasi nilang malaman ng mga taong bayan na kumikita sila dito sa China. So, go lang. Go and go. So, yun lang po at maraming salamat at pag-isipan nyong mabuti ang ginagawa sa inyo. Okay? Ng mga taong ito. 'Di ba? Use simple common sense. 'Di ba? Wag na kayong magpadaan sa mga matatamis, mga soft-spokenness ni Gibo. Si Gibo ay kumikita ang kanyang kumpanyang Sagittarius Mine dito sa China bago siya naging DND secretary. Billion. Kaya hindi mo ko maloloko, Gibo. Huwag ako. Maraming salamat po.